guys! So for today's vlog, ngayon ay nandito kami ngayon sa Learning Commons, but since tayo ay nasa library, we should have to be like a silent. Kaya nakamake tayo for today's video. Don't you worry guys, maririnig nyo pa rin kami pero akala nyo lang tahimik kami pero since meron nga mic, let's go! For today is we're gonna have a podcast feels like that. Like, ano lang kami, mag-usap-usap lang kami about sa ano, about sa life, everything, like, magko-question kami. Tag-iisa kami ng question, din sasagutin namin. Diba? Yan lang. Siguro, sino ba gusto mauna? Nag-search pa muna kasi. Kay Chelsea kanina. Yeah. Ang sabi niya is, ang sabi niya is, ano yung part ng sarili mo? Ng, no, like, like, what part of your present self would, parang, yung magugulat yung past self mo na, ay, ganito ka pala. So one thing about me that my past self would be surprised with is the fact that I am very, very outgoing. As in, dati, when I was a kid, uh, I'm really introverted, shy type of guy. Yung tipong hindi ako lumalabas, hindi ako nakikipagkaibigan, hindi ako nakikipag-usap sa kung kahit kanino. And like, alam mo yung tipong tao na nag-hope na may mag-first move sa kanya. Ganun ako dati. And like, it all changed when I came to junior high school. Doon na yung time na nag-bloom ako because I managed to meet very good people who are as sociable. And ayun, throughout the years, I began to grow. I began to meet new people. And then I started to realize that this isn't as scary as it seems. Ganon. Siguro kung kinuusap ako ngayon ng past self ko, sabihin, di ba ano ka dati? Tahimik ka lang. Ba't ngayon ang iniingi mo na? Di ba? Tapos pa speech pa ako. Ako dati parang wala akong masabi. Ngayon, ayun. Parang puro ako paragraph, as in. Ayun. Yun lang guys. Ito ha. For me, yung past self ko kasi, ayun, since sasabi ko na yung kanina yung about Edo, one of those na like, hindi ko rin nasasabi rin to saan. Kahit sila, hindi rin nila alam kahit ito. Ano kasi ako dati, lulong ako sa sugal. Class. Something like, ayoko nang sabihin, ayoko na malas. Ayoko nang tawag dito for that. Pero magugulat si past self na like, for me lang like, akala ko kasi, tawag dito, may isang ano kasi ako, kaya ako naging ganun. Dahil, ayun, ayoko nang sabihin. I-blip ko na lang. Yun. Kasi, ano kasi siya, nagsasabi na, ay, nakikita ko kasi, since when I was a child, nakikita ko siya, ganun siya, nagagaya ko. Then, siguro kung kakausapin ako ng past self, like, lagi akong ganun, ginagawa ko yung dating ganun, tapos masasabihin sa akin, oh my God, Kuya Ryan, mukhang nagbago ka na, ganun. Nagbago ka na, binago mo yung ganung lifestyle. Kasi kung aanoin ko siya, kung umabot ako sa ganitong age na ganun pa rin ako, siguro, baka wala ko dito sa piling niya. Dahil sa ganung situation. Pero, ayun, natuto naman ako na, since, if ganun yung magiging life ko, wala, masisira yung life ko. Hindi ako magiging future educator, di ba? Ganun. Di ba? Ganun. Yun lang. Sarap lang sa feeling na like, kaya ko pa pala magbago. Nabago ko yung buhay ko. Nabago ko siya. Hindi na ako ganong sirayan na, gusto lang manalo ng, talaga ganun, ayoko na. Yan. Ayoko na siya balik. Although kasi sabihin natin, mananalo ka, yes, mag-ano ka, magkakaroon ka ng
pera. But, nakakasira kasi siya ng ano, nakakalulong. It, and based sa experience ganun. Sobrang nafe-feel mo yung ang sarap sa feeling na magkaroon ng maraming perang ganun. Pero kasi, nakakasira ng life eh. And, baka kasi hindi lang yun yung maranasan ko. Baka may mas malala pa. Diba? Kaya, siguro si past self, yung dudungis-dungis na gano'n para lang magkaroon ng marami pera, ay magugulat na nagbago na ako gano'n. Diba? Okay. Okay. Okay, guys. Hi. Kasi nasagot ko na to kanina. Start na kami kanina eh. Pero ayun, ngayon lang namin naisipan mag-vlog. Tapos ayun. So, ang sagot ko dun is, yung something na ikagugulat ng past self ko is outgoing now. Feeling ko naman outgoing naman ako guys. Diba? Feeling nag improve na yung social skills ko. Kasi yung past self ko dati. Kasi yung past self ko, iyakin siya, nasa sulok lang, tapos hindi talaga siya nakikipag-interact. And, ayun nga, mahiyain talaga. Hindi mo siya alam mo yun, sumama ka dyan, makipaglaro ka. Lalaro lang yan kapag may nag-aya na. Hindi yung kusa siya, hindi siya ganun. Wala siyang kusa, guys. Pero ayun, ngayon, kahit hindi ako niyayaya, chares, wag niyo gagayahin yun. Ang tawag nito parang, natututo na akong i-express yung sarili ko. Na kapag i-communicate gano'n, hindi na ako, nahihiya pa rin naman, pero ayun nga, sabi ko, nag-improve siya. You're more open na. Yeah, more open na ako. So, ayun lang, gulat ka self, no? Mahiyaan, sira ulo. Chares. Naging golden siya. So, ayun guys, may questions na kami dito. Sponsored by ChatGPT. Thank you kay Tito. Something you wish more people understood about. Ano yung question? Go. Okay, ako muna, may naisip ako. I am a very emotional guy. Okay. So, tawag dito, I sort of just wish that more people would understand that I am not always as active, as energetic. Sometimes how much energy I give is also the same. Like how much energy I give is also as equal as how much energy gets depleted. Like kung sobrang energetic ko, malala din yung sobra-sobra din akong maging tahimik, mawala sa mood, mga ganon. And I just wish more people understood that more because this energy of mine is not constant. It's something na it goes up and down as the years go by. Ayun. I just wish that more people understood that part of me more because ako yung tipong tao like nahihiya talagang give ng emotions talaga. And yun, I just wish that more people would see me more as not just as an emotional guy, but as not just as an energetic guy, but also someone who's complex, as complicated, and who needs comfort as much as other people, as much as other people do, ganon. Yun lang gustong sana ma-understand ng ibang tao sa akin. O ngayon na-understand yun na kasi nasabi ko, di ba? Di ba? Ayun. Ano maisip? Ikaw. Hindi kasi ako nila napapansin na sobrang lungkot. As in sila. Sobrang? Sobrang lungkot. May mga as in. Like, ang gusto ko lang sana is na ma-understand ng ibang tao is like yung pagiging energetic ko. Yun kasi yung way ko para To just release. the stress or anything, the sadness, life, ganun. Gusto ko kasi life is fun, life is so happy. Ayoko yung magpakakalulong ako sa stress, ganun. I just want to be a positive person, like kahit sobrang stress na ako, ganun.
Gusto ko lang maintindihan na ganun yung way ko na pakawala ng ng sadness, ganun. Pero minsan, syempre, hindi naman mawawala minsan na like, minsan wala ko sa mood. Okay lang. Then, minsan ay nagiging, minsan nakala ng ibang tao, masungit ako, ganun. Pero, that's my normal na or sa under, siguro yung RPM ba yun? Tawag yung tao. Yung normal yung face na nakagana, pero Yes. or normal yung face na ganun, pero hindi yun masungit. Hindi yun masungit. Ganun lang ako minsan. Diba? Sana makaintindi yung ibang tao na ganun, like, hindi porket nakasimangot, na, ganun na yung, nila. Kasi malay mo naman normal na face lang yun. Ganun, di ba? Yun lang. Yun lang. Di ba? Number 5. How do you define home? Aray ko. Ako na mauna. So, ayan. I define home as something na makakapagbigay sa'yo ng peace. Kasi, pwede mong, i-identify or sabihin na, eto, home ko to, ganyan. Pero, sa loob nun is, nagkakaroon naman ng abuse, ganyan. Like, literal na home, di ba? Pero yung home kasi is para sa akin, peace, talaga yun, nakakapagbigay sa'yo ng peace, ng safety. Like, hindi ka mangangamba na baka may mangyaring masama. Something like that. Ayan, sino next line? Bato. Bato ba topic Or kayo? ako muna. Siguro ako yung natawag dito. Siguro for me, the same with Chelsea is as long as I'm safe, I'm feel comfortable. Yun yung mafe-feel ko na home talaga sa akin. Hindi naman yung literal na home na nasa bahay ka. Kasi possible na si home ay dun ka pala nakakaranas ng every negatives. Yun yung gusto kong diba? Yun lang yung gusto ko na type of home or definition of home. Ikaw. Oh, Ayan. sorry, busy ako mag-scroll. Over. Ano ko kasi yung questions para may maisip na tayo. Ayan, so how do I define my own home? There's a reason why a home for me is not a place but rather a person. Because there are always people out there that will make you feel that you belong, that you are free to express yourself without judgment. And so, to me, home is a place where you can be free to be who you are, right? Because if you are unable to, tawag dito, because connected yan eh. When you're at peace, you're able to feel at home. Gaya na sinabi ni Charles, di ba? When you're at peace, sa kanya kasi is peace. Yung kay Ryan is, ano yung home mo? Ano yung definition of home mo? Ayun, di ba? So, kay Chelsea is peace, kay Ryan is comfortable, and mine is, when you're able to freely express yourself. Lahat naman yun connected. They're right. I guess we just all have our own definition of home. But in the end, for me, home is where you're able to be who you are without fear of being judged. Ayun, there's a reason talaga na may mga tao na sinasabi ko na sila yung uuwian kong bahay. Because they're the person that made me feel like I belong. Despite the fact that yes, I'm chaotic, yes, I'm weird, but I still belong. And with that, I'm at peace and I'm comfortable. Oh, di ba? Kinonect ko yun sa inyo. Galing. Siya pala yung taga-summarize. Oh, di ba? I am still figuring myself out. Nandun pa lang tayo sa stage na like early adulthood ba yan? Yeah. Andun pa yung point na nag-explore pa. So, hindi ko pa alam sa sarili kung sino ba ako. Siguro kung past self ko yung sasagot, siguro ang sasagutin niya is being ignored. Kasi first of all, gusto niya ng